ay dadako tayo sa buwan ng Feng Shui forecast para sa mga rooster. January, February, March, April hanggang December. So, tingnan ninyo kung sa buwan mismo na birthday mo o yung buwan na nakaraang 2025. As we end 2025, tingnan ninyo, observe kung alin buwan sa 2025 yung lowest point mo. And you can compare it ngayong paparating na 2026. That's a good way to compare. Tapos, tingnan ninyo kung ano yung mga kailangan yung paghahanda. January 2026 para sa mga roosters, hindi ganon kaganda ang simula. Hindi ganun kaganda ang January para sa inyo, roosters. There will be minor problems. There will be minor setbacks. You need to appear to your job na kinakailangan humarap ka sa trabaho, pumunta ka sa trabaho na hindi mo ipapakita ang stress. You need to face and resolve all the issues and concern. Tapusin yung workload na binigay sa'yo. And you have to face mga obstructive customers para sa mga negosyante. May hahamunin ka. I-measure yung pasensya mo sa January pagdating sa mga customers, sa mga rooster na mga negosyante. Without good wealth fortune, magkakaroon at haharap ka ng mga financial difficulties sa January. Kaya naman, sa umpisa pa lang ng taon, magtabi ka na ng pera. Daily spending may gradually increase. Paunti-unting lumalaki yung lumalabas sa bulsa mo. Without you na monitoring it, lalala ito. Okay? Kasi palaki ng palaki yung gastos mo, pero hindi naman nadaragdagan yung pumapasok na pera, okay? So, makakaramdam ka ng stress dahil may hirapan kang balansehin ang cash flow mo. You have to adjust your mindset. Dapat dyan nagsisimula. Mindset dapat. And, mau-overcome mo itong mga obstacles o itong mga pagsubok na harapin mo on January. Maganda rin po that you are going to seek an advice sa mga kakilala mo, mga taong mapagkakatiwalaan mo, and then listen to them. Though, ang advice nila ay mangyayari lang naman kung kikilos ka. So, do your part and makikita mo ang magandang resulta. Those who are in business, you are prone to take risk on January, and taking risk on January is not good. Career pressure ay magsisimula mong mararamdaman on January na makaka-apekto sa iyong kalusugan. So, mainam na you go on vacation, you relax muna, go on a holiday, or do some exercise para ma-relax ang iyong mentality, and as well, your physical well-being ay mapangalagaan mo. Sa paglipat ng buwan, from January sa paglipat mo naman ng February, medyo unti-unting gaganda ang lahat ng aspeto ng iyong buhay, rooster. You have to control stress and depression kasi ito'y aapekto sa inyo. You need to have that inspiration para maging productive ka sa trabaho. Yung mga negosyante nating mga kaibigang rooster, you need to look for, or itong month ng February, may mga makikilala ka na mga taong matulungin who will help you grow more as a businessman. Listen to their advice. Chances are, sila pala ang makakatulong sa iyo to strengthen o di naman kaya sa future business expansion mo. Financial aspect, maganda on the month of February. However, you need to look into your love and relationship kasi medyo shaky ang aspeto ng pag-ibig, buhay pag-ibig at relasyon on February. Magkakaroon ng konting lamat ang buhay mag-asawa. It could be nanggagaling sa mga luma niyong pinag-awayan. Take for granted mo lang na mga issue na binubungangan ng partner mo ay muling babalik at mabubuhay on February. Kaya naman, listen. That's the key word. Try to listen sa kung ano yung sinasabi niya at mararamdaman mo, makikita mo anong dapat na aksyon o kilos ang akma para tumigil na siya sa kakabunganga. Yun. So, talking about your wealth,
dapat bago magtapos ang 2025, mayroon ka nang naipon because you have to make ready for unexpected na mga expenses sa aspeto ng iyong kalusugan. Ibig sabihin, there could be possibly na kailangan mo ma-confine, kailangan mo magpa-check up, o kailangan mong bumili ng maintenance na i-reseta sa inyo. So, there will be unexpected expenses sa aspeto ng pera o kayamanan. Ito'y patungkol sa inyong kalusugan. Kaya pag-ingatan ang kalusugan. March, magiging maganda ang aspeto ng relasyon at pag-ibig. Okay? There will be magpapakilig, may mga magsisimula ng conversation, magsisimula ng chat, may magsisimula ng mga ligawan para sa mga single na mga rooster. You are going to meet mga like-minded people sa mga summit, sa mga seminars, sa mga convention, sa mga party na mai-invite ka or other academic forum na invited ka o kailangan mong dumalo. And mas mainam para sa mga kaibigan natin ng mga rooster na on the month of March, you wear more of white and rose color and also jewelry. Kasi ito'y makakatulong para mas maganda ka tingnan, mas maganda ang inyong hitsura. So, mas akmang-akma, mas maganda kung palagi kang magsusuot ng puti, maglalagay ka ng mga alahas na babagay sa isusuot mo para you look appealing at ang tingin sa inyo, sa paligid mo ay mapagkakatiwalaan ka and you look good. You will also look attractive with that color. Sa aspeto ng karera, hanap buhay o propesyon, magiging smooth naman ito. Makakasundo mo lahat ng tao sa paligid mo sa aspeto ng trabaho. And posible na bigyan ka ng mga supervisory task na kailangan mong mag-manage ng mga maraming tao. At ito ang magandang panahon para magpakitang gilas ka. But again, you need to be down to earth. Hindi dapat lalaki ang ulo mo. Give time para makapag-relax. Give time na makapag-check up kung may nararamdaman. Go on with your physical activities para ma-distress mo ang iyong isipan, ma-unload mo yung mga worries mo na matagal mo nang kinikimkim at pinapasok dyan sa utak mo. Sa Abril naman, ang aspeto ng iyong karera, hanap buhay o propesyon ay unti-unting babagsak sa Abril. There will be unexpected problems na magpapakita sa inyo. There will be new projects na ibibigay sa inyo na magdadalawang isip ka kung kakayanin mo ba ito o hindi. Pero huwag mag-alala ha, huwag mag-alala. Maging kalmado ka lang, mag-ingat ka lang sa bawat hakbang na gagawin mo, and you need to cooperate sa mga kasamahan mo sa trabaho para matapos at makumpleto ang kinakailangan mong trabahong tapusin yung project na matatapos na yan na pulidong-pulido. There will be nothing worth expecting on your health. So, it's not the month to gain or to lose. Kaya, mag-ingat lang tayo. Stay neutral lang tayo on the month of April. Magkakaroon ng maraming income sa Abril, pero magkakaroon din ng maraming paggasto sa susunod na buwan. Kaya kailangan mag-impok, mag-save, magtabi. So, control your expenses in as much as possible. Luckily, magiging maganda ang aspetong pag-ibig at relasyon. Your families will be behind you, supporting you sa kung ano man ang mga plano mo at gusto mo sa buhay. And you are going to be with them. Mas mainam na bigyan mo sila ng oras at panahon kahit once a week lang para mas maging maganda at mas maging banayad. At malaman mo rin kung ano yung mga hinaing nila, kung ano yung mga gusto nila. Just to listen lang. How was their week? How was their day? Join them during dinner time. Umuwi ng maaga para magsalo-salo kayo bilang buong pamilya. Ang May naman will be the turning point pagdating sa aspeto ng karera, hanap buhay o negosyo. All your efforts will be rewarded on the month of May. There will be new development, there will be new projects na ipagkakatiwala sa inyo. However, ang inyong aspeto ng kalusugan ay average lang. Kaya naman, dapat hindi mo dinidibdib yung
mga negative emotions on your environment. And you need to have quality sleep, ha? Yung hindi ibig sabihin 7 hours or 8 hours ka na tulog pero putol-putol naman, di ba? So you need to have quality sleep. Kasi pag poor sleep ka, magkakaroon ka ng pabago-bagong emosyon na magiging dahilan na may misinterpret ka ng mga tao sa paligid mo. Don't think too much. Huwag masyadong mag-iisip. Huwag mag-overthink. Especially sa trabaho o sa relasyon. Know how to relax. Besides, you need to follow your health schedule. Pag sinabing every MWF nagja-jogging ka, be consistent to that one. And every Saturday, Sunday ka lang nag-cheat day mo, and then follow that one. Pag sa aspeto naman ng pag-ibig at relasyon, it requires attention. Sinabi ko na sa inyo na mas mainam mabibigyan nyo sila ng oras at panahon na magsasama-sama kayo during dinner time kasi on the morning wala na kayong oras, nagmamadali kayo to go to work. So at dinner time, make sure that you go home early, find time with them, or you spend more time with your partner who need your company. Kahit makinig ka lang sa kwento niya, that will be a good opportunity na malalaman mo kung ano yung naging araw niya, kumusta siya, okay? And doing outdoor activities together bilang mag-asawa, bilang boyfriend and girlfriend, magbabike kayo, magja-jogging kayo, mag-fishing kayo, magmo-malling kayo, will improve your relationship at makakatulong ito ng malaki sa aspeto ng pag-ibig at relasyon. June naman, stability ang nakikita natin sa month of June. It will be a peaceful life para sa mga rooster. Just continue working on na mayroon kang positive attitude. You are going to make progress sa tulong ng mga tao sa iyong paligid, lalong-lalo na ni Ox at ni Snake. Si Ox at Snake ay compatible sa iyo na mahihingan mo ng tulong. With your best health sa June, pwede kang maging abala sa kung ano man ang pwede mong gagawin. You have to take all the opportunities that will knock on your door. Just know how to be professional in accepting this. You can accumulate more work experience. You can accumulate more growth. Ang mga rooster na magkakasakit on June ay mahihirapan makarecover, mahihirapan makabangon muli, kaya kinakailangan pag-ingatan ang aspeto ng inyong kalusugan. Yung mga single ay magiging matabang ang kanilang relasyon o pag-ibig sa 2026 June. Kaya pag-ingatan ng mga ito. And you're going to meet new friends na magiging dahilan ng inyong selosan. Kaya naman kung meron ka ng nililigawan o meron ka ng mangliligaw, stick to one. Hindi stick to one at a time, but stick to one person. Maliban lang kung single ka na sa mga puntong iyan on the month of June, and then you can entertain manliligaw. Okay? Be patient sa iyong sarili. Improve yourself in all aspect, ha? In all aspect, improve yourself. And you will see yourself na mas magiging charming ka, mas mag-glow ka, mas magiging attractive ka. July naman, this is one of your lucky month, ang July. You would see everything na magiging maganda. Lahat ng aspeto ay magiging maganda. Parang may bagong buhay sa iyong karera, may mga bagong opportunity, especially for those na nag-aaral ng law, ng new media, sa new media industry. When you talk about new media industry, it could be on social media, it could be on AI. You would be promoted into a bigger position, or yung posisyon na minimithi mo ay matatanggap mo na, ibibigay na sa iyo ng iyong superior. You will be blessed with study luck, yung mga estudyante. Ibig sabihin, yung mga magte-take ng board exam, yung mga estudyante pa, nag-aaral pa sa mga colleges and universities, makakapasa ka sa mga exam at mga pagsusulit. Salary will increase para sa mga trabahante na mga rooster. In fact, promotion is expected. People na very keen on investor could also take action this month.
But investment is not good for you in 2026 overall. Kaya huwag padalos-dalos. There will be unexpected money. Unexpected blessings na galing sa mga past investment mo o di naman kaya galing sa mga galing sa mga side hustles mo na iso-surprise ka na lang bigla na matatanggap mo ito. Rooster also have a good horoscope in terms of love and relationship. For those na kasal na, you are going to live happily with your partner, while those na mga single naman, you are going to encounter mga manliligaw o magpapakilig sa inyo. Rooster on the month of August. Kung maganda ang iyong July, there will be naman maraming pagsubok. Full of challenges ang iyong August. It will be a very busy month for you, but you need to stay focused lang. Yung mga binibigay sa iyo ng mga task na magiging busy ka, you are going to harvest later at a time. Kaya focus ka lang. Hanap ka lang ng tamang oras, tamang panahon para makapagpahinga. Okay? Although hindi tayo perfecto, haharap at haharap tayo ng mga mistakes. Magiging careless ka on the month of August. Pag-ingatan mo ito. Ngayon na alam mo na, take a look into small details para walang makakalimutan. Cooperate. Teamwork is the best thing that you can do on the month of August para matulungan ka to resolve all the possible problem na pwede mong harapin. You will be having the ability as well to solve problems as a team. Pwede kang ikaw yung mag-lead ng buong grupo. And to ensure na masisecure, or you can create side hustle or side business. Pagdating naman sa aspeto ng kalusugan, pangalagaan, dahil sa magiging busy ka, subsub ka sa trabaho, maraming task na ibibigay sa inyo, dito magiging masyado kang stress. At dahil masyado kang stress, maapektuhan ang inyong kalusugan. Learn how to relax. Learn how to find time for yourself. Okay? Kasi kinakailangan mo ito para makapagbigay ka pa rin ng focus at magandang solusyon sa kung anumang problema ang haharapin mo on the month of August. September naman tayo, gaganda. Kung naging masama ang August, unti-unti itong gaganda on September. You will be having an outstanding performance sa aspeto ng inyong trabaho, negosyo, at propesyon. You are going to earn recognition, mga pagkilala galing sa mga boss mo. And those who have just been promoted could adapt to their new position. Yung bago ka palang ka-promote, stress ka, gulong-gulo ang buhay mo kasi nangangapa ka pa sa bago mong posisyon. But on the month of September, ay magiging relax ka na kasi mapupulido mo na. Malalaman mo na yung mga pasikot-sikot. Good things may happen to you in terms of wealth ngayong September. Pwede kang manalo, pwedeng may mga makuha kang return from the previous investments na ginawa mo. Magi-improve ang inyong financial condition, but huwag magpakakampante. Hindi ibig sabihin maraming pera ang darating ay magiging waldas ka. Okay? Be careful. And be careful also with your family relationship. Kasi mababawasan yung oras mo sa mga mahal mo sa buhay. Kaya, magiging kaunti lang yung panahon na makakausap mo sila. That's why magkakaroon ng mga misunderstanding sa iyong partner, sa mga may nanliligaw o sa iyong pamilya. Kaya naman, you need to be proactive. October, magiging maganda naman. Financial luck, aangat. Return of investment, magiging maganda. Mga negosyante, magiging maganda ang takbo ng negosyo. Previous investments, you are going to harvest ngayong October. But you need to take serious consideration, yung mga nasa stocks market, take serious consideration kasi fluctuating. Ang laro ng stocks exchange is very unpredictable. So, you need to adapt reasonable financial plan para maging masustain mo ang pagtatapos ng taon. Long-term plan. Career development will be very steady on October. You need to be optimistic sa buhay. Kahit na maraming challenges ang haharapin mo, still be optimistic and look forward na maganda always ang darating na bukas.
Sa mga may asawa na, medyo didistansya sa inyo ang inyong kapareha. It could be may mga tampuhan na mangyayari on October. Although these are tampuhan and misunderstanding, kaya mong resolbahin ito sa pakikipag-usap. Yun. November naman tayo. You need to take care of your job, rooster, on the month of November. Marami kang awayan, hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakasunduan sa loob ng kumpanya, chismisan, at politics sa loob ng negosyo o hanap buhay. Mag-ingat ka, ha? You should only speak and open your mouth sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi lahat ng tao sa iyong paligid ay mapagkakatiwalaan mo, okay? So you need to act cautiously. If possible, leave your current workplace. Kung oras na para to go out, kasi hanggang dyan lang yung oras ng trabaho mo, then go home. Kasi as you extend time, you are prone sa chismisan. More opportunities may be offered to you kung marunong kang mag-manage ng inyong oras. There will be business travel na magbibigay din sa inyo ng opportunity to meet people with the same mindset na magpapalago ng inyong aspeto ng inyong karera o kayamanan. Surprisingly, you are going to get a surprise galing sa iyong mahal sa buhay. Kung ano ito, we don't know. Someone will confess about their love at crush kanila. Para sa mga single, ito. Single will harvest new love. May mga bagong manliligaw, bagong boyfriend at girlfriend. And you might be engaged sa pagtatapos ng taon. In terms of health, pay attention sa mga mahal mo sa buhay. Sa loob ng inyong tahanan, lalong-lalo na yung mga matatanda. December. Hindi ganon kaganda ang December. Let me be honest with you. It seems to be a dark month for you. Magde-decline yung aspetong pera o pinansyal. Kaya sa simula pa lang ng vlog natin ito, pinaalalahanan ko na kayo. Save, save, save para hindi nyo ito madanas, hindi nyo ito maramdaman, hindi nyo ito makuha on December. Yung pag-decline ng aspetong pinansyal. Huwag padalos-dalos sa investment, huwag waldas ng waldas. Save, save, save. This will be an inauspicious month. Hindi ito maswerteng buwan para sa iyo. Unang-una, posible kang humarap ng kaso sa korte. There will also minor issues pagdating sa mga kontrata o mga legal documents. There will be problems on cooperations and teamwork sa mga katrabaho mo. You have to calm down. Diba? Sa gitna ng gulo, sa gitna ng unos, kinakailangan mo lang manatiling kalmado kasi everything will set accordingly. Everything will settle down. Kinakailangan mo lang, you need just to be still. Fortune is not pleasing sa buwan na ito. So, I don't advise sa buong taon, huwag kang magpapahiram ng pera. Okay? You are taking risk kung magpapahiram ka ng pera. You will be cheated in terms of investment. Kaya kilalanin ang mga pinipili mong business partners and suppliers, particularly yung mga acquaintance lang dyan, yung mga bagong kilala lang dyan. There will be also mga lamat sa relasyon, hindi pagkakasunduan, but you should resolve this problem sa masinsinang pag-uusap para hindi ito dumagdag sa mga other problems na harapin mo on the month of December. Kadalasan lang naman yung mga kapareha natin, they just wanted to have an ears that listen. Yun lang. Hindi yung umaapoy na nga siya, sasabayan mo pa yung pagiging apoy niya, yung pagiging dragon niya. Ang nangyayari dyan, mas lalong lalala ang sitwasyon. Tama ba ako? Para sa mga may asawa na dito, di ba? Ganyan ang nangyayari. Muli, nagsimula tayo sa notebook mo kinabukasan ko. Nakapaghatid tayo. Ngayon naman, bag ng pag-asa na tayo. Nagle-level up na tayo. Level up na tayo. Sa mga gustong magpadala ng kanilang tulong, maging kabahagi ng ating pagbibigay tulong sa ating kapwa,
andyan po ang ating mga bank details po ha. So you can send your support. You can take a picture of that one.